Sa bayan ng Sanduningning, kung saan ang umaga ay laging sinasalubong ng tilaok ng mga manok at ang hapon ay pinapakulayan ng alingawngaw ng sabungan, namuhay si Mateo Villarin, isang tahimik ngunit kilalang sabungero. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin naghihirap. May maliit siyang lupang minana sa kanyang ama at sa likod ng kanilang bahay ay nakahilera ang mga kulungan ng kanyang mga panabong. Mga manok na inalagaan niya na parang sariling dugo. Bata pa lamang si Mateo ay tinuruan na siya ng kanyang ama tungkol sa sabong. Hindi lamang ito sugal para sa kanila. Isa itong tradisyon, isang paraan ng pakikipagsapalaran at higit sa lahat, isang larangan ng dangal. Hindi sapat ang lakas, madalas sabihin ng kanyang ama noon. Kailangan mo ng tiyaga, talino at malasakit sa alaga mo. Ngunit ilang taon nang patay ang kanyang ama at sa pagpanaw nito ay tila nawala rin ang swerte ng kanilang pamilya. Sunod-sunod ang pagkatalo ni Mateo sa sabungan. May mga pagkakataong malakas ang manok niya, maganda ang ensayo, tama ang pakiramdam. Ngunit sa huli ay natutumba pa rin. Unti-unting nabawasan ang kanyang mga panabong. Ang iba'y namatay, ang iba'y naipagbili para lamang may maipambili ng patuka at gamot. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa may silong ng punong balete sa gilid ng kanyang lupain, pinagmamasdan niya ang buwan. Tahimik ang paligid maliban sa ihip ng hangin at huni ng kuliglig. Doon, madalas magpahinga ang kanyang ama noon, lalo na kapag may mabigat na problema. Kung nandito ka pa sana, ama, bulong niya, hindi sana ganito. Sa ilalim ng punong yon ay may lumang altar na yari sa kahoy, hindi relihiyoso, kundi alaala ng kanilang mga ninuno. Ayon sa matatanda sa baryo, ang baleteng iyon ay matagal ng tirahan ng kung anong nilalang. Ngunit sanay na ang mga taga-Sanluningning sa mga kwentong ganoon. Hindi na nila pinapansin hanggat walang gumugulo sa kanila. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang lamig ang hangin. Biglang tumahimik ang mga kuliglig. At sa likod ni Mateo, may marahang yabag na tila mula sa lupa, hindi sa damo. Unti-unti siyang tumayo. Hindi siya duwag, ngunit dama niya ang kakaibang presensya. Paglingon niya, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa pagitan ng anino ng balete at ng liwanag ng buwan, may anyong tila gumagalaw. Isang matangkad na silweta. Mas matangkad pa sa karaniwang tao. Nasa loob ng dilimang itaas na bahagi nito, ngunit ang mga paa ay tila hindi pangkaraniwan. Malalaki at may hubog na hindi pang tao. Napaatras si Mateo. Hindi kita sasaktan, sabi ng tinig. Malalim, ngunit hindi galit. Hindi makita ni Mateo ang mukha nito ng malinaw, ngunit nang bahagyang sumilip ang buwan sa pagitan ng mga dahon, nasilayan niya ang kakaibang anyo. Ang katawan ay tila sa tao, ngunit ang ulo at mga paa ay parang sa kabayo. Isang tikbalang, nanlalamig ang kanyang mga palad, ngunit hindi siya tumakbo. Bakit ka narito? Tanungin niya. Pilit pinatatatag ang tinig. Matagal ka nang bumubulong sa dilim, sagot ng nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan. Wala akong ginagawang masama. Alam ko. Tahimik silang nagkatitigan. Ang tikbalang ay hindi nagpakita ng galit. Sa halip, tila may pag-aaral sa mga mata nito. Parang sinusukat ang pagkatao ni Mateo. Nalulugi ka, sabi nito. Hindi na nagtaka si Mateo kung paano nito alam. Oo, tugon niya. Pero kasalanan ko yon. Hindi sapat ang lakas ng mga alaga ko. Hindi lakas ang kulang sa'yo. Kung hindi ano, paniniwala. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi ako naniniwala sa swerte, anya. Hindi swerte ang tinutukoy ko. Lumapit ang tikbalang. Hindi ito naglalakad sa paraang karaniwan.
Tila dumudula sa lupa, ngunit ramdam ang bigat ng bawat hakbang. May dugong mandirigma ang angkan mo, sabi nito. Ang iyong ama ay hindi lamang basta sabungero. Anong ibig mong sabihin? May kasunduan. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang dibdib. Anong kasunduan? Sa pagitan ng tao at ng kagubatan. Doon niya naalala ang isang bagay na minsang ikinuwento ng kanyang lola, na ang kanilang ninuno raw ay minsang tinulungan ng isang nilalang ng gubat kapalit ng isang pangako. Igagalang ang kalikasan at hindi gagamit ng biyaya sa kasakiman. Hindi ko alam ang kasunduang yan, mariing sabi ni Mateo. Ngunit ikaw ang tagapagmana. Tahimik ang hangin. Tila nakikinig ang buong paligid. Bakit ka narito ngayon? Tanong ni Mateo. Dahil handa ka ng subukin. Subukin? Sumama ako sa iyo sa sabungan. Napakunot muli ang kanyang noo. Hindi kita maaaring isama. Makikita ka ng mga tao. Hindi nila ako makikita. Paano? Sa mga mata ng tao, isa lamang akong anino. Isang kakaibang pag-asa ang sumilip sa puso ni Mateo. Ngunit kaagad niya itong pinigil. Ano ang kapalit? Diretso niyang tanong. Sandaling natahimik ang tikbalang. Hindi lahat ng tulong ay libre. Sabihin mo, kapag dumating ang panahon na kailangan kitang tawagin, hindi ka maaaring tumanggi. Nang hindi ko alam kung ano yon. Oo. Napabuntong hininga si Mateo. Alam niyang mapanganib ang ganitong kasunduan. Ngunit kung hindi siya kikilos, tuluyan nang mawawala ang lahat sa kanya. Ang lupa, ang mga manok, ang alaala ng kanyang ama. At kung tumanggi ako ngayon, mananatili akong anino sa iyong likuran. Ngunit hindi na kita lalapitan. Hindi mo ako sasaktan. Hindi kita kailangan saktan. Sa mga mata ng tikbalang walang panlilinlang, ngunit may lalim na hindi kayang sukatin ng tao. Matagal na tumahimik si Mateo. Sa isip niya, naroon ang imahe ng kanyang mga natitirang panabong. 3 na lamang. Kapag natalo pa ang mga iyon sa darating na pista, tuluyan na siyang mababaon sa utang. Kung sasama ka, sabi niya sa wakas, walang madadamay na iba, walang inosente. Ang laban ay laban ng manok, tugon ng tikbalang. Ngunit ang panalo ay iyo. Hindi ka manghihimasok sa isip ng tao. Hindi ko kailangan. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan ni Mateo. Sumama ka. Isang sandaling umihip ang malamig na hangin. Nang iglap, tila mas luminaw ang buwan. At ang tikbalang ay unti-unting naging mas manipis ang anyo hanggang sa halos anino na lamang sa lupa. Sa susunod na sabong, sabi ng tinig, magkikita tayo muli. At bigla itong naglaho. Naiwan si Mateo sa ilalim ng balete. Nanginginig ang tuhod ngunit may apoy na muli sa dibdib. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginawa. Hindi niya alam kung anong uri ng kapalaran ang kanyang pinasok. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang katiyakan. Sa darating na pista ng Santo Ningning, sasabak siyang muli sa sabungan. At sa likod niya, may isang aninong hindi nakikita ng iba. Isang tikbalang na sumama sa sabungan. Dumating ang araw ng pista sa bayan ng Santo Ningning na tila may dalang kakaibang sigla. Maaga pa lamang ay abala na ang mga tao sa plaza. May mga tindahang naglalako ng kakanin, inihaw na baboy at malamig na inumin. Ngunit sa likod ng ingay at tawanan, iisa ang tunay na sentro ng atensyon ng mga kalalakihan sa baryo, ang sabungan. Ang lumang sabungan ng Santo Ningning ay yari sa kahoy at yero. Hindi ito kasing laki ng mga nasa syudad, ngunit sapat upang pagtipunan ng mga sabungero mula sa karatig bayan. Sa bawat laban, hindi lamang pera ang nakataya, kundi reputasyon. Maagang dumating si Mateo Villarin.
Bit-bit niya ang isa sa 3 niyang natitirang panabong. Isang pulang tandang na may makintab na balahibo at matalas na titig. Pinangalanan niya itong Kidlat dahil sa bilis nitong umatake kapag nasa ensayo. Tahimik siyang naglakad papasok. May ilang tumango sa kanya, ngunit may ilan ding nagbulungan. Si Mateo na naman. Baka matalo ulit. Sayang ang magagandang lahi ng manok niya. Sanay na siya sa ganoong mga salita. Hindi na siya tumutol. Tahimik siyang umupo sa gilid. Inilapag ang kahon ni Kidlat at marahang hinaplos ang ulo ng alaga. Ngayon, bulong niya, "Huwag mo akong ipahiya." Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isa pa siyang iniisip. Mula ng gabing iyon sa ilalim ng balete, hindi na niya muling nakita ang tikbalang. Walang anino, walang yabag, walang tinig. Minsan ay inisip niyang baka guni-guni lamang ang lahat. Baka dala lamang ng pagod at problema. Ngunit nang sumapit ang tanghali at tinawag ang pangalan niya para sa unang laban, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa kanyang likuran. Hindi iyon hangin, isang presensya. Hindi siya lumingon, ngunit alam niyang naroon ito. Sa gitna ng arena, kaharap niya ang isang kilalang sabongero mula sa kabilang baryo, si Roman de la Cruz. May reputasyon si Roman bilang may pinakamalalakas na panabong sa lugar. Madalas itong manalo at malaki ang taya ng mga tao sa bawat laban niya. "Handa ka na ba, Mateo?" May bahagyang nangiti sa labi ni Roman. "Oo," maikling sagot niya. Pinaglapit ang mga manok. Sinuri ang tari. Tinitigan ng mga hurado ang bawat detalye. Habang hawak ni Mateo si Kidlat, bigla niyang narinig ang mahinang tinig sa kanyang isipan. "Huwag mong higpitan ang hawak." Hindi niya alam kung paano niya iyon narinig, ngunit malinaw ang mensahe. Bahagya niyang niluwagan ng kapit. "Kapag umatake siya, huwag mong pigilan." Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa kanya. Ngunit sa sandaling pinakawalan ng mga manok, tila may kakaibang nangyari. Hindi agresibo si Kidlat sa simula. Hindi ito basta sumugod. Sa halip, umiikot ito. Sinusukat ang kalaban. Ang manok ni Roman ang unang umatake. Mabilis, diretso. Sa mga nakaraang laban, doon madalas natatapos ang laban ni Mateo. Ngunit ngayon, sa mismong sandali ng pagtalon ng kalaban, tila nakita ni Kidlat ang galaw bago pa ito tuluyang mangyari. Isang mabilis na iwas. Isang eksaktong talon at isang malinis na tama. Nagulat ang mga tao. Hindi agad bumagsak ang manok ni Roman, ngunit kita ang sugat. Patuloy ang laban. "Hintayin mo!" Bulong muli ng tinig. Hindi gumagalaw si Mateo. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagpapakita ng kaba. Tanging panunood lamang. Muling sumugod ang kalaban. Ngunit bawat galaw nito ay tila nababasa ni Kidlat para bang may gumagabay sa bawat hakbang. Sa ikatlong salpukan, isang malakas at eksaktong atake ang tumama sa leeg ng kalaban. Bumagsak ito. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumabog ang hiyawan. Panalo! Mateo! Baliktad ang takbo. Hindi agad nakagalaw si Mateo. Tinitigan niya si Kidlat na nakatayo pa rin, bagaman may bahagyang gasgas sa pakpak. Panalo. Matagal na rin mula nang huli siyang nakaranas ng ganitong tagpo. Lumapit si Roman, bakas ang pagtataka sa mukha. "Malinis ang laban," sabi nito. "Magaling ang manok mo ngayon." "Salamat," mahinahong tugon ni Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon pangkaraniwan. Habang bumabalik siya sa kanyang pwesto, muling naramdaman ang lamig sa kanyang likuran. "Isa pa," sabi ng tinig. Hindi siya sumagot, ngunit sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi kumpiyansa. Sa ikalawang laban, mas malakas ang kalaban.
Mas mataas ang taya, mas maraming nakatingin. At muli, sa bawat galaw ni Kidlat, tila may aninong sumasabay. Hindi ito nakikita ng iba, ngunit dama ni Mateo ang presensya na kasunod sa likod niya, tahimik ngunit matatag. Muli silang nagwagi. Sa pagtatapos ng araw, 2 laban ang napanalunan ni Mateo. 2 laban na tila imposible kung pagbabatayan ang mga nakaraang buwan. Habang pauwi siya, bitbit ang kanyang panabong at ang panalo, hindi siya makapagdiwang ng lubos. Sapagkat alam niyang nagsisimula pa lamang ito. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng nagdidilim na kalangitan, muling lumitaw ang anino sa tabi niya. Mas malinaw ngayon kaysa dati. "Hindi kita binigo," sabi ng tikbalang. "Hindi," tugon ni Mateo. "Pero hindi pa tapos ang laban." "Hindi pa," sagot ng nilalang. "At habang ako'y nasa likod mo, walang manok mo ang matatalo." Napahinto si Mateo. "Lahat? Lahat?" Sa salitang iyon, may pangakong kay sarap paniwalaan. Ngunit may kasunod din na tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Hanggang kailan? Pagkatapos ng pista sa bayan ng Sanluningning, mabilis na kumalat ang balita. Ang sabungerong ilang buwan ng sunod-sunod ang pagkatalo ay biglang bumangon. 2 laban sa isang araw, parehong malinis ang panalo. At higit sa lahat, ang estilo ng kanyang manok ay tila nagbago. Mas maingat, mas matalim, mas eksakto. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang mapag-usapan ang pangalan ni Mateo Villarin sa sabungan sambam. May bago siyang diskarte. May pinainom kaya? May bagong tagasanay ba? Hindi na siya sumasagot sa mga usisa. Tahimik lamang siyang nag-iensayo sa likod ng kanyang bahay. Ngunit napansin niya ang pagbabago hindi lamang sa laban, kundi pati sa kanyang mga alaga. Mas kalmado ang mga ito, mas disiplinado. Parang may hindi nakikitang presensyang umaalalay kahit sa ensayo pa lamang. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang 2 panabong, isang itim na tandang na pinangalanan niyang Bagwis, bigla niyang naramdaman ang pamilyar na lamig sa kanyang likuran. "Huwag mo siyang palabanin sa unang bugso," sabi ng tinig. Hindi na siya nagulat. "Ano ang ibig mong sabihin?" mahinang tanong niya. "May kalaban kang hindi gumagamit ng lakas, kundi panlilin lang." "Sino?" "Makikilala mo siya." Hindi malinaw ang sagot, ngunit sapat upang kabahan siya. Sa susunod na linggo, may malaking laban sa Karatigbayan. Mas mataas ang pusta, mas kilala ang mga sabongero. Nagpasya si Mateo na dalhin si Bagwis. Pagdating niya sa sabungan, dama niya agad ang kakaibang tensyon. Mas maraming tao, mas mabigat ang taya. At sa gitna ng arena, ay naroon ang lalaking matagal na niyang naririnig ang pangalan, si Esteban Alvarado. Si Esteban ay kilala hindi lamang sa lakas ng kanyang mga manok, kundi sa kanyang kakaibang paraan ng pagtitig sa kalaban. Para bang binabasa niya ang kahinaan bago pa man magsimula ang laban. "Si Mateo ba yan?" tanong ni Esteban nang magkaharap sila. "Oo," sagot niya. "Narinig kong bumabalik ka na raw." "Sinusubukan lang." Bahagyang nangumiti si Esteban. "Magandang subok ang laban natin." Nang ipagharap ang mga manok, naramdaman ni Mateo ang mas malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi ito tulad ng dati, mas mabigat, mas mapanuri. "Mag-ingat ka," bulong ng tikbalang. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, tila pantay ang dalawa. Ngunit napansin ni Mateo na kakaiba ang galaw ng manok ni Esteban. Hindi ito basta sumusugod. Parang hinihintay lamang ang maling hakbang ni Bagwis. "Hintayin mo," sabi ng tinig. Sumunod si Mateo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagutos. Pinabayaan niyang gumalaw si Bagwis ayon sa sariling ritmo.
Sa ikalawang salpukan, nagkunwaring umatake ang kalaban, ngunit umatras din agad, isang patibong. Ngayon, utos ng tinig. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang galaw ni Bagwis. Isang mabilis at matarik na talon ang ginawa nito. Hindi diretso, kundi pahilis. Isang eksaktong tama sa pakpak ng kalaban. Nagkaroon ng bahagyang pagkapilay ang manok ni Esteban. Hindi pa tapos ang laban, ngunit naramdaman ni Mateo ang pag-ikot ng kapalaran. Sa huling sagupaan, habang abala ang kalaban sa pagbalanse, isang malinis at mabigat na tama ang nagpasadsad dito sa lupa. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay unti-unting umalingaw-ngaw ang hiyawan. Panalo na naman. Lumapit si Esteban. Hindi galit kundi nagtataka. May kakaiba sa mga manok mo, sabi niya. Pinaghirapan ko sila, tugon ni Mateo. Tama, pero may higit pa roon. Hindi sumagot si Mateo. Hindi niya maaaring ipagtapat ang lihim. Habang kinukuha niya si Bagwis, naramdaman niyang tila mas mabigat ang anino sa kanyang likuran. 3, sabi ng tikbalang. Ano ang 3? 3 laban, 3 panalo. Wala pang talo. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Hanggat hindi mo ako tinatalikuran. Napahinto siya sa paglalakad. Hindi ba't may kapalit ito? Mayroon. Bakit parang hindi mo pa sinisingil? Sandaling natahimik ang tikbalang. Kapag dumating ang tamang panahon, hindi ka na magtatanong. Hindi na siya nagsalita. Pag-uwi niya sa Sanluningning, sinalubong siya ng mga kapitbahay na dati nagdududa sa kanya. May mga bumati, may mga nag-alok ng pakikipagpustahan sa susunod na laban. May mga gustong magpalahi ng manok sa kanya. Unti-unting bumabalik ang kanyang pangalan. Unti-unting bumabalik ang pera. Ngunit kasabay ng pag-angat, may kakaibang pagbabago rin siyang napapansin sa sarili. Mas nagiging tahimik siya. Mas nagiging mapagmasid. At tuwing gabi, mas madalas siyang mapatingin sa punong balete. Isang gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Pumunta siya roon, dala ang isang maliit na sisidlan ng tubig at ilang butil ng palay. Hindi ko alam kung ito ang nararapat, sabi niya sa dilim. Pero kung may kasunduan nga, ayokong kalimutan ang paggalang. Unti-unting lumitaw ang anyo ng tikbalang sa pagitan ng mga ugat ng balete. Hindi ako Diyos na kailangang alayan, sabi nito. Hindi ito alay, tugon ni Mateo. Pasasalamat. Tila sandaling natahimik ang nilalang. Bihira ang taong marunong tumanaw ng utang na loob, sabi nito. Bihira rin ang tikbalang na tumutulong, sagot ni Mateo. Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang anyo ng nangiti sa mukha ng nilalang. Isang anyong hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop. Mag-ingat ka, sabi nito. Habang tumataas ka, mas marami ang maghihintay ng iyong pagbagsak. May makakalaban pa ba ako? Hindi lamang sa sabungan. Napakunot ang noo ni Mateo. May isa pang nakapansin. Sino? Ngunit bago pa siya masagot, unti-unting naglaho ang anyo ng tikbalang. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng balete. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang sunod-sunod na panalo, hindi tuwa ang nangingibabaw sa kanyang dibdib, kundi pangamba. Sapagkat kung may tikbalang na sumama sa kanya sa sabungan, posible ring may ibang nilalang na handang sumama sa kanyang magiging kalaban. Hindi nagkamali ang tikbalang. Makalipas lamang ang ilang araw, matapos ang laban nila ni Esteban Alvarado, may bagong usap-usapan sa mga sabungan ng Karatig Bayan. May isang sabungerong bihirang magpakita, ngunit kapag lumaban ay hindi basta natatalo. Hindi ito kilala sa pangalan, kundi sa bansag, Don Severino.
Walang tiyak na pinanggalingan. Walang permanenteng kulungan ng mga manok na nakikita ng publiko. Ngunit sa tuwing may malakihang pustahan, naroon siya. Tahimik, mapanuri, at laging may ngiting hindi mo mababasa kung totoo o panlilibak. Nakarating ang balita kay Mateo sa pamamagitan ng isang matandang kaibigan ng kanyang ama, si Mang Arturo. "Mag-ingat ka," sabi ng matanda habang umiinom sila ng kape sa tindahan sa kanto. Iba ang galaw ng mga manok niya, hindi basta lakas ang puhunan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Mateo. "Parang may kakaibang presensya." Hindi nagsalita si Mateo. Hindi ako naniniwala agad sa mga kwentong engkanto, dugtong ni Mang Arturo. Pero matagal na ako sa sabungan. Alam ko kung may hindi natural. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa likod ni Mateo. Kahit tanghali at tirik ang araw, naramdaman niyang naroon ang tikbalang. Tahimik, nagbabantay. Dumating ang pinakamalaking laban ng buwan sa Sanlo Ningning. Mas maraming dayo, mas malaki ang taya. At sa gitna ng sabungan, unang beses na nagharap ang dalawang pangalang pinag-uusapan, Mateo Villarin at Don Severino. Matangkad si Don Severino, payat at laging nakaputi. Ang kanyang mga mata ay tila laging may kinukwenta. "Marami akong narinig tungkol sa'yo," sabi nito habang inaayos ang hawak sa kanyang manok. "Ganoon din ako," mahinahong sagot ng Mateo. "Masarap ang pakiramdam ng sunod-sunod na panalo," patuloy ni Don Severino. "Pero mas masarap ang unang talo pagkatapos nito." Hindi kumibo si Mateo. Nang ilabas ang kanyang manok, isang bagong panabong na tinawag niyang luntian, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa paligid. Mas malamig, mas mabigat. Hindi lamang ang presensya ng tikbalang ang nasa likod niya. May isa pa. Hindi niya ito nakikita, ngunit dama niya ang paninikip ng hangin. Hindi siya nag-iisa. Bulong ng tikbalang sa kanyang isipan. "Sino ang kasama niya?" tanong ni Mateo. Hindi gumagalaw ang labi. "Isang nilalang na hindi tulad ko." "Mas masama ba?" "Mas tuso." Nagsimula ang laban. Sa unang bugso, hindi agad sumugod ang dalawang manok. Pareho silang umiikot, nagmamasid. Tila nararamdaman din ng mga ito ang tensyon sa hangin. Biglang umatake ang manok ni Don Severino. Mabilis, halos hindi masundan ng mata. "Mag-ingat," sabi ng tikbalang. Nakailag si Luntian, ngunit hindi sapat ang layo. May bahagyang tama sa pakpak. Nagbulungan ang mga tao. Baka dito na matalo si Mateo. Ngunit hindi pa tapos. Sa ikalawang sagupaan, tila may kakaibang nangyari. Sa isang iglap, parang nabalot ng anino ang galaw ng kalaban. Hindi nakikita ng karamihan, ngunit malinaw kay Mateo. May gabay din. Hindi lamang siya ang may kasamang hindi tao. Hindi patas ito, bulong niya sa isip. Walang patas sa kasunduan, tugon ng tikbalang. "Matatalo ba ako?" "Hindi kung mananatili kang matatag." Huminga ng malalim si Mateo. Sa halip na hintayin ang utos, pinili niyang magtiwala hindi lamang sa tinig sa kanyang isipan, kundi sa sariling instinct. Ngayon, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, sumugod si Luntian ng hindi inaasahan, hindi ayon sa nakasanayang galaw sa ensayo. Isang mababang talon, isang mabilis na iwas, at isang eksaktong tama sa ilalim ng leeg ng kalaban. Napaatras ang manok ni Don Severino. May sandaling tila nagdilim ang paligid. Isang iglap lamang. Ngunit sapat upang maramdaman ni Mateo ang banggaan ng dalawang puwersang hindi nakikita ng iba. Sa huling sagupaan, parehong sugatan ang dalawang panabong. Tahimik ang sabungan. At sa huling talon, si Luntian ang tumama ng mas malalim.
Bumagsak ang kalaban. Walang galaw. Ilang segundo ang lumipas bago ideklara ng hurado ang panalo. Mateo. Ngunit walang hiyawan. Walang sigawan. Tila may takot na bumalot sa mga tao. Dahan-dahang lumapit si Don Severino. Hindi siya galit. Umiti lamang siya, ang parehong itim na ngiti. Magaling, sabi nito. Talagang may kasama ka. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig sa batok. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya. Alam mo, mahinang tugon ni Don Severino, at alam kong hindi ka nag-iisa. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likod ni Don Severino, sa mismong anino ng sabungan, may gumalaw. Hindi malinaw ang anyo, ngunit hindi ito tikbalang. Mas mababa, mas malapad, at mas maitim ang aura. Hindi pa ito ang huli, sabi ni Don Severino bago tumalikod. Pagkatapos ng laban, habang pauwi si Mateo, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Sa ilalim ng papalubog na araw, nagsalita ang tikbalang. Nagsimula na. Ano ang nagsimula? Ang tunay na laban. Laban para saan? Hindi na lamang sa sabungan. Tahimik na naglakad si Mateo pauwi sa kanyang bahay sa San Luningning. Alam niyang bawat panalo ay may kaakibat na panganib. At kung totoo ngang may isa pang nilalang na gumagabay sa kanyang kalaban, hindi na ito simpleng sugal. Ito ay digmaan ng mga kasunduang hindi dapat basta nilalaro. Hindi na naging payapa ang mga gabi ni Mateo matapos ang laban nila ni Don Severino. Sa bawat pagtulog niya, tila may aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi siya sinasaktan, ngunit pinapaalala sa kanya na hindi na siya basta sabongero lamang. Isa na siyang bahagi ng mas malalim na kasunduan. Isang gabi, muling tinungo ni Mateo ang punong balete sa gilid ng kanyang lupain. Hindi na ito tulad ng dati na basta siya nauupo roon upang mag-isip. Ngayon, alam niyang may naghihintay. At sino ang kasama ni Don Severino? Diretso niyang tanong sa dilim. Unti-unting lumitaw ang anyo ng tikbalang mula sa pagitan ng mga ugat ng puno. Mas malinaw ito ngayon, mas mabigat ang presensya. Isang nilalang ng lupa at lilim. Sagot nito. Hindi siya tagagubat tulad ko. Siya'y mula sa mas mababang daigdig. Engkanto? Hindi. Demonyo? Hindi rin. Tigilan mo ang palaisipan. Sandaling natahimik ang tikbalang. Isa siyang bantay ng kasakiman. Napakunot ang noo ni Mateo. Paanong bantay? Ang mga tulad namin ay hindi basta nakikialam sa mundo ng tao. Kailangan ng dahilan, panawagan, o kasunduan. At ang kay Don Severino? Hindi paggalang ang dahilan niya. Tahimik ang hangin. Kung hindi paggalang, sabi ni Mateo, ano? Gahaman. Mabigat ang salitang iyon. May kapalit ang bawat panalo, patuloy ng tikbalang. Ngunit magkaiba ang uri ng kapalit. Sa akin, hindi mo pa ibinibigay. Pero darating din. Oo, hindi umiwas si Mateo. Sabihin mo na ngayon pa lamang, ano ang kukunin mo? Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip, lumapit ito ng bahagya. Ang mga mata nito'y hindi galit, kundi tila may lungkot. Kapag dumating ang oras na kailangan ng gubat ng tagapagtanggol, ikaw ang tatawagin. Tagapagtanggol laban kanino? Sa mga taong tulad niya. Napabuntong hininga si Mateo. Kung ganoon, hindi pala para sa kasamaan ng tulong mo. Hindi rin para sa kabutihan. Napatingin siya sa buwan. Kung ako ang tatawagin mo, sabi niya, ano ang mangyayari sa akin? Maaring mawala ang lahat ng napanalunan mo. Pera? Hindi lang pera.
Sandaling natahimik si Mateo. Lumipas ang ilang araw at lalong lumaki ang pangalan ni Mateo sa sabungan. Hindi na siya basta kilala. Isa na siyang kinatatakutan. Lahat ng manok niya, mula kay Kidlat hanggang kay Luntian, hindi natalo. May ilan nang umiiwas na lumaban sa kanya. May ilan namang mas lalo pang gustong patunayan ng sarili. Ngunit sa bawat laban, mas ramdam niya ang presensya ng isa pang puwersa sa tuwing naroroon si Don Severino. Minsan, bago magsimula ang laban, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. "Hindi ka mapapagod?" tanong ni Don Severino. "Hindi pa," sagot ni Mateo. "Alam mo ba kung ano ang tunay na kapalit ng tulong nila?" Natahimik si Mateo. "Akala mo ba ikaw ang may kontrol?" Dagdag pa ng lalaki. Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman niyang tila may malamig na hangin na umikot sa kanilang dalawa. Sa mismong sandaling iyon, tila nagdilim ang paligid sa paningin ni Mateo. Isang iglap lamang. At nakita niya, sa likod ni Don Severino ay may aninong halos dumikit sa kanyang likod. Hindi ito malinaw ang hugis, ngunit ang mga mata nito ay parang apoy na kulay abo. Hindi kanya pagmamay-ari, bulong ng tikbalang sa kanyang isipan. "Hindi rin ikaw," mahinang sagot ni Mateo. Sa laban na yon, muli siyang nanalo. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya natuwa. Sa pag-uwi niya, nadatnan niya ang isa sa kanyang mga panabong na tila hindi mapakali. Ang ibang manok ay tila natatakot kahit walang malinaw na dahilan. "Ano ang nangyayari?" tanong niya sa tikbalang. "Lumalaki ang impluwensya niya." "Dahil sa mga panalo ko?" "Dahil sa banggaan." Napaisip si Mateo. Kung ititigil ko ang pagsali sa sabungan, hindi iyon sapat. Bakit? Kapag nakialam na ang mga tulad namin, hindi basta natatapos ang laban. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tahimik ang tikbalang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. "Manalo ka pa." Napalingon si Mateo. "Hanggang kailan?" "Hanggang sa siya ang umatras." "Paano kung hindi siya umatras?" "May isa sa inyo ang mawawala." Mabigat ang katahimikan. Hindi na simpleng sugal ang kanyang pinasok. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-angat ng pangalan o pagbawi ng dangal. Ito ay tunggalian ng dalawang kasunduan, dalawang anino. At sa gitna nila, isang taong kailangang pumili kung hanggang saan niya kayang dalhin ang swerte na may kapalit. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Mateo sa kanyang mga panabong, napagtanto niyang totoo ang sinabi ng tikbalang. Habang tumataas siya, mas lumalalim ang anino sa kanyang likuran. Habang lumalakas ang pangalan ni Mateo Villarin sa mga sabungan ng Sanluningning at mga karatigbayan, lalo namang umiigting ang tensyon sa pagitan niya at ni Don Severino. Hindi na ito simpleng kompetisyon ng mga sabungero. Ang bawat laban ay tila may nakatagong puwersang nagbabanggaan sa ilalim ng liwanag ng arena. Isang gabi bago ang pinakamalaking laban ng taon, hindi makatulog si Mateo. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang mga alaga ay hindi mapakali. Ang ilang tandang ay biglang pumapagaspas ng pakpak. Ang iba'y tila may pinakikinggan sa dilim. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa kulungan. Hindi ito normal, bulong niya. Sa likod niya, unti-unting bumigat ang hangin. Naroon ang tikbalang. "Handa na siya," sabi ng nilalang. "Sino?" "Ang kasama niya." "Anong balak nila?" "Subukin ka hindi lamang sa laban, kundi sa loob mo." Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ko naiintindihan." May mga laban na hindi pisikal. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang sa susunod na araw, may mangyayari. Dumating ang araw ng laban. Puno ang sabungan. Mas maraming tao kaysa dati.
Ang taya ay doble. Ang sigawan ay mas malakas. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may tensyon na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng arena, nagharap sina Mateo at Don Severino sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi ngiti ang nasa labi ni Don Severino, kundi isang malamig na katahimikan. "Hanggang dito na ang swerte mo," sabi nito. "Hindi ako umaasa sa swerte," sagot ni Mateo. "Talaga ba?" Naramdaman ni Mateo ang pag-ikot ng malamig na hangin sa kanilang paligid. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, mabilis ang galaw ng dalawang manok. Pantay ang lakas, pantay ang diskarte. Ngunit sa ikalawang banggaan, may kakaibang nangyari. Saglit na nagdilim ang paningin ni Mateo. Hindi literal na dilim, kundi tila may aninong tumabon sa kanyang isipan. Nawala sa focus ang galaw ng kanyang manok. "Mateo," narinig niya ang tinig ng tikbalang, ngunit tila malayo. "Tumayo ka." Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isa pang tinig. "Hindi mo kaya nang wala kami." Mas mababa, mas malamig. Hindi ito sa tikbalang. Napapikit si Mateo saglit. Hindi siya maaaring magpadala. Huminga siya ng malalim at binalikan ang sariling sentro. Hindi dahil may tikbalang, hindi dahil may kasunduan, kundi dahil sa bungero siya. Pagmulat niya ng mata, malinaw na muli ang arena. Sa mismong sandaling iyon, tila nagbago ang galaw ng kanyang manok. Hindi na ito parang ginagabayan, kundi kumikilos ayon sa likas nitong galing. Isang mabilis na talon, isang matalim na iwas, at isang eksaktong tama. Napaatras ang manok ni Don Severino. Sa likod nito, tila kumislot ang aninong nakadikit sa kanya. Hindi siya sumuko, bulong ng tikbalang. Sa huling sagupaan, parehong sugatan ng dalawang panabong. Ang sabungan ay tahimik, walang sumisigaw. Isang huling talon, isang huling tama. Bumagsak ang manok ni Don Severino. Tahimik, walang galaw. Ilang sandali bago ideklarang panalo. Mateo, ngunit hindi siya nagdiwang. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, malinaw ang galit sa mukha ni Don Severino. "Hindi pa tapos ito," sabi nito. "At kailan ito matatapos?" tanong ni Mateo. "Kapag may sumuko." Pagkatapos ng laban, habang pawis si Mateo, mas malinaw kaysa dati ang anyo ng tikbalang sa tabi niya. "Kanina," sabi ni Mateo, "sinubukan nila akong guluhin." "Oo, hindi ko sila pinansin." "Hindi dahil sa akin," sabi ng tikbalang, "kundi dahil sa sarili mo." Napatingin si Mateo sa malayo. "Kung hindi ako umasa sa iyo kanina, mananalo pa rin ba ako?" Matagal bago sumagot ang tikbalang. "Mas mahirap, pero posible." Napahinto si Mateo. "Kung ganoon, bakit mo ako tinulungan? Hindi kita ginawang malakas. Pinapaalala ko lamang kung sino ka." Tahimik silang naglakad sa ilalim ng bituin. Ngunit sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng sanduningning, nakatayo si Don Severino sa ilalim ng isang punong kahoy. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, mas malinaw na ang anino. At sa unang pagkakataon, tila hindi lamang laban sa sabungan ang nakataya, kundi ang kaluluwa ng mga kasunduang matagal nang nakabaon sa dilim. Mula nang muling matalo si Don Severino, nag-iba ang ihip ng hangin sa sanuningning. Kung dati paghanga ang bumabalot sa pangalan ni Mateo Villarin, ngayon ay may halong takot at pagdududa. Sa loob ng 2 buwan, wala ni isang manok niya ang natalo. Mula sa maliliit na laban hanggang sa malalaking pustahan, pare-pareho ang kinahinatnan, panalo. "Hindi na yan normal," bulong ng ilang sabungero. May kakaiba sa likod ni Mateo. Hindi siya sumasagot.
Hindi niya rin maaaring ipaliwanag ang hindi nakikita ng iba. Ngunit sa kabila ng kanyang sunod-sunod na tagumpay, may napapansin siyang unti-unting pagbabago. Mas mabilis mapagod ang kanyang mga panabong matapos ang laban. Mas matagal gumaling ang sugat. At tuwing gabi, mas mabigat ang kanyang dibdib kahit walang malinaw na dahilan. Isang madaling araw, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang tikbalang sa ilalim ng punong balete. Hindi ito tulad ng dati na kalmado at matatag. Mas tahimik, mas seryoso. May nangyayari, sabi ni Mateo. Oo. Dahil ba sa mga panalo ko? Dahil sa patuloy mong pag-akyat? Hindi ba't iyon ang sinabi mong gawin ko? Hanggang umatras siya. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi siya umatras. Hindi. Tugon ng tikbalang. Mas lalo pa siyang nagiging determinado. Tahimik ang paligid. Wala ang karaniwang huni ng kuliglig. Kung ganoon, sabi ni Mateo, ano ang susunod? Hindi na lamang siya ang kalaban. Napatingin siya sa nilalang. May iba pa? May mga mata sa likod ng mga mata. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang hindi lahat ng sagot ay agad ibinibigay. Sa susunod na malaking laban, hindi si Don Severino ang humarap kay Mateo, kundi ang isang batang sabongero mula sa Karatig Bayan, si Elias. Baguhan, ngunit may reputasyong mabilis umangat. Malinis ang galaw ng kanyang mga manok. Walang bahid ng panlilinlang. Nang magkaharap sila sa arena, wala ang malamig na aninong dati nararamdaman ni Mateo. Tahimik ang hangin. Karangalan ko pong makalaban kayo, magalang na sabi ni Elias. Napatingin si Mateo sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, wala siyang naramdamang panganib. Ngunit sa likod niya, may mahinang bulong ang tikbalang. Mag-ingat ka pa rin. Wala akong nararamdamang kakaiba, sagot niya sa isip. Hindi lahat ng laban ay may kasamang anino. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, malinaw ang galing ng manok ni Elias. Hindi ito marahas, disiplinado, eksakto ang galaw. Hindi tulad ng mga naunang kalaban, hindi ito umaasa sa bilis lamang. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Mateo na ito ang unang pagkakataon na tunay siyang nasubok. Hindi dahil sa anino, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa kakayahan. Hayaan mo siyang lumaban, sabi ng tikbalang. Hindi siya nag-utos, hindi siya kumilos ng higit sa nararapat. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang tulong ng anumang puwersa. Sariling lakas ng kanyang manok, sariling diskarte. Matagal ang laban. Parehong sugatan ang dalawang panabong. Tahimik ang sabungan. Sa huling sandali, nagkatinginan sina Mateo at Elias. Walang galit, walang panlilinlang. Isang huling salpukan. Isang matinding tama at bumagsak ang manok ni Elias. Panalo si Mateo, ngunit hindi siya ngumiti. Lumapit si Elias at yumuko ng bahagya. Magaling po kayo, sabi nito. Magaling ka rin, sagot ni Mateo. Habang pauwi siya, hindi siya mapakali. Hindi ka tumulong, sabi niya sa tikbalang. Tama. Bakit? Dahil hindi kailangan. Napahinto si Mateo. Kung ganoon, kaya ko pala. Oo. Kung ganoon, bakit pa kita kailangan? Matagal ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang tikbalang. Hindi mo ako kailangan para manalo. Kung ganoon, para saan ka? Para sa darating. Mabigat ang mga salitang iyon. Anong darating? Ang sandaling pipiliin mo kung panalo ba ang mas mahalaga o ang kapayapaan.
Sa gabing iyon, habang nakatanaw si Mateo sa mga bituin sa ibabaw ng sanluningning, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi lahat ng panalo ay dapat ipagdiwang. At hindi lahat ng walang talo ay tunay na tagumpay. Sapagkat habang tumatagal, mas lumalaki ang presyo ng pagiging hindi natatalo. Sa mga sumunod na linggo, tila humupa ang tensyon sa sanluningning. Hindi na muling nagpakita si Don Severino sa mga laban. Wala ring kakaibang anino na naramdaman si Mateo sa tuwing siya'y sasabak sa sabungan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang digmaan. Isang gabi, habang isinasara ni Mateo ang mga kulungan ng kanyang mga panabong, napansin niyang tila mas tahimik kaysa karaniwan ng paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Maging ang mga manok ay hindi gumagalaw. Unti-unti siyang napalingon sa punong balete. Naroon ang tikbalang. Ngunit hindi ito nakatayo tulad ng dati. Bahagya itong nakayuko, tila may iniinda. Ano ang nangyari? Tanong agad ni Mateo. Lumakas siya. Sino? Si Don Severino? Higit pa roon. Napakunot ang noon ni Mateo. Akala ko umatras na siya. Hindi siya umatras. Naghahanap siya ng mas malalim na kapangyarihan. Mabigat ang hangin. Anong ibig mong sabihin? May mga nilalang na hindi dapat pinupukaw. Ngunit kapag ang tao'y handang magbayad ng kahit anong halaga, may sasagot. Nanlamig ang batok ni Mateo. At ano ang kapalit? Hindi na lamang panalo. Napayuko siya. Kung ako ang target, bakit ka tila nanghihina? Tahimik ang tikbalang bago sumagot. Kapag nagbabanggaan ang dalawang kasunduan, hindi lamang ang tao ang naaapektuhan. Unti-unting nagdilim ang paligid, kahit maliwanag pa ang buwan. At sa likod ng punong balete, may aninong gumalaw. Hindi ito ganap na anyo, parang usok na may bigat. Lumapit siya. Bulong ng tikbalang. Sa akin? Hindi. Napahinto si Mateo. Sa lupaing ito. Sa sandaling iyon, tila may malamig na alon na dumaan sa buong paligid. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ngunit ang hangin ay naging mas mabigat. Hindi ito laban sa sabungan, sabi ng tikbalang. Ito ay laban para sa impluwensya. Impluwensya saan? Sa mga taong handang sumugal ng kaluluwa para sa panao. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Kung ganito kalalim ang pinasok ko, sabihin mo na ngayon, ano ang tunay mong pakay? Tumingin sa kanya ang tikbalang, hindi galit, hindi mapanlinlang. Hindi ako pumili sa iyo para manalo ka sa sabungan. Kung hindi, pinili kita dahil kaya mong tumanggi. Napakunot ang noo ni Mateo. Tumanggi saan? Kapag dumating ang huling hamon, tahimik ang gabi. Makalipas ang ilang araw, may kumalat na balita. Magkakaroon ng malaking laban sa sentro ng lalawigan. Pinakamalaking pustahan ng taon. At si Don Severino ang naghamon. Hindi lamang kay Mateo, kundi sa buong pangalan niya. Isang laban. Isang taya. Kung sino ang matalo, titigil sa sabungan magpakailanman. Maraming nagtulak kay Mateo na tanggapin ang hamon. Dito mo tuluyang patutunayan ang sarili mo. Tapusin mo na siya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon simpleng laban. Nang gabing bago ang laban, bumalik siya sa ilalim ng balete. Huwag mong tanggapin, sabi ng tikbalang. Bakit? Ito ang hinihintay niya. Hindi ba't sinabi mong kailangan ko siyang itulak hanggang umatras? Iba ito. Kung umatras ako ngayon, ano ang mangyayari? Mananatili ang impluwensya niya. Kung lalaban ako, maaaring matapos ang lahat. Napatingin si Mateo sa buwan. Kapag nanalo ako, ano ang kukunin mo?
Matagal ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang tikbalang. Ang iyong pangako. Anong pangako? Na kapag tinawag ka ng gubat, iiwan mo ang sabungan. Napahinto siya. Ibig mong sabihin, ito na ang kapalit? Oo. Tahimik na tumayo si Mateo. Kung tatanggapin niya ang hamon, maaaring tuluyang mawala si Don Severino at ang aninong kasama nito. Ngunit kung mananalo siya, kailangan niyang talikuran ng lahat ng kanyang napanalunan. Kung matalo ako, tanong niya, hindi ka matatalo. Sagot ng tikbalang. Sigurado ka? Hindi. Isang bahagyang namamangiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Sa wakas, naging tapat ka rin. Sa malayo, tila may aninong nagmamasid. Ang huling laban ay hindi na tungkol sa pera. Hindi na rin tungkol sa dangal. Ito ay hamon ng dalawang anino. At sa gitna nila, isang taong kailangang pumili kung alin ang mas mahalaga. Ang walang talo o ang kalayaang wala ng kasunduan. Dumating ang araw ng malaking laban sa sentro ng lalawigan. Mas malaki ang sabungan, mas makintab ang arena, mas maraming taong nagtipon, mga sabunggero, negosyante, politiko at mga usisero na nais masaksihan ang pagtatapos ng tunggalian ng dalawang pangalang matagal nang pinag-uusapan. Sa gitna ng lahat ng yun, tahimik si Mateo Villarin. Hindi siya nagdala ng marami. Isang manok lamang, ang pinakatatago niya sa lahat. Isang kulay ginto ang balahibo. May malalim na itim na mata. Pinangalanan niya itong Hiraya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, wala siyang nararamdamang lamig sa kanyang likuran. Walang presensya, walang bulong. Iniwan mo ba ako? Mahina niyang tanong sa sarili habang hinahaplos ang ulo ni Hiraya. Ngunit wala siyang narinig na sagot. Sa kabilang panig ng arena, naroon si Don Severino. Mas payat kaysa dati, mas maputla. Ngunit mas matindi ang titig. Sa likod niya kahit hindi malinaw sa mata ng tao, may aninong mas makapal kaysa kailanman. Handa ka na ba? Tanong ni Don Severino nang sila'y magkaharap. Handa, sagot ni Mateo. Alam mo ang taya. Oo. Kapag natalo ka, tapos na ang pangalan mo. At kapag natalo ka, hindi ngumiti si Don Severino. Hindi ako matatalo. Tahimik ang sabungan habang inilalapit ang dalawang manok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang pamilyar na presensya, ngunit hindi ito nasa likod niya. Nasa ilalim, sa lupa. Parang may gumagalaw sa pagitan ng mga paa ng mga tao. Mateo? Mahina ngunit malinaw ang tinig. Ang tikbalang. Hindi ako makapapasok sa loob. Bakit? Tanong niya sa isip. Tinabunan niya ang lugar. Napatingin siya kay Don Severino. Kaya mo ito, sabi ng tikbalang. Ngayon, ikaw lamang. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya hiningi ang tulong. Hindi niya hinintay ang bulong. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, mabilis at marahas ang atake ng manok ni Don Severino. Hindi ito tulad ng dati. May kakaibang lakas, tila walang pagod. Nakailag si Hiraya, ngunit bahagyang tinamaan sa pakpak. Nag-ugong ang sabungan. Sa ikalawang banggaan, tila nagdilim ang paningin ni Mateo. Hindi dahil sa anino, kundi dahil sa takot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ramdam niyang maaari siyang matalo. Tumayo ka. Mahinang tinig iyon, hindi mula sa tikbalang. Mula sa alaala ng kanyang ama, hindi sapat ang lakas. Kailangan ng tiyaga at malasakit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-utos.
Pinanood niya si Hiraya. Sa gitna ng laban, napansin niya ang isang bagay. Ang manok ni Don Severino ay umaasa sa unang bugso. Malakas, mabilis, ngunit paulit-ulit ang pattern. Ngayon, bulong niya sa sarili. Sa ikatlong salpukan, hindi umatras si Hiraya. Hindi ito umiwas. Sa halip, sumalubong ito sa mismong galaw ng kalaban. Isang mababang talon, isang saktong ikot, at isang malalim na tama sa dibdib. Napaatras ang manok ni Don Severino. Sa likod nito, tila kumislot ang makapal na anino. Muling sumugod ang kalaban. Ngunit ngayon, tila nabawasan ng lakas. Sa huling sagupaan, parehong sugatan ang dalawang panabong. Tahimik ang buong sabungan. Isang huling banggaan, isang sandaling tila tumigil ang mundo, at bumagsak ang manok ni Don Severino. Hindi na ito muling tumayo. Tahimik, walang sigawan, walang palakpakan. Parang may bumalot na bigat sa hangin. Unti-unting naglaho ang makapal na anino sa likod ni Don Severino. At sa unang pagkakataon, tila tumanda siya sa isang iglap. Tapos na, mahina niyang sabi. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Tumalikod lamang siya at naglakad palayo sa arena. Sa sandaling iyon, bumalik ang presensya sa likod ni Mateo. Mas malinaw, mas magaan. Natapos mo? Sabi ng tikbalang. Hindi dahil sa'yo, sagot ni Mateo. Oo. Tahimik silang tumayo sa gilid ng arena habang unti-unting bumabalik ang ingay ng mga tao. Ngayon, sabi ng tikbalang, oras na. Napatingin si Mateo sa kanya. Ang pangako, mabigat ang dibdib niya. Kung iiwan ko ang sabungan, mawawala ba ang lahat ng ito? Ang anino, o. At ikaw? Sandaling natahimik ang tikbalang. Ako'y mananatili sa gubat. Tahimik na hinaplos ni Mateo si Hiraya. Hindi siya natalo. Ngunit ngayon, kailangan niyang pumili kung mananatili siyang walang talo o magiging malaya mula sa lahat ng kasunduan. Sa ilalim ng papalubog na araw, malinaw ang sagot sa kanyang puso. Ngunit ang pagsasabi nito ay ang tunay na huling laban. Pagbalik ni Mateo sa Sanluningning matapos ang malaking laban, hindi siya sinalubong ng karaniwang ingay ng pagbati at papuri. May mga taong naghintay sa kanya sa kanto. May mga sabongerong tumango bilang paggalang, ngunit hindi siya nagtagal sa plaza. Diretso siyang umuwi. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Hindi na niya dama ang bigat ng presensya sa likuran, ngunit alam niyang naroon pa rin ang tikbalang, hindi bilang gabay sa laban, kundi bilang saksi sa pangako. Pagdating sa kanilang bakuran, sinalubong siya ng tilaok ng kanyang mga panabong. Si Hiraya, ang manok na nagdala sa kanya sa huling tagumpay, ay mahinahong nakatayo sa kulungan, sugatan ngunit buhay. Hindi kita ginamit, mahina niyang sabi, habang pinupunasan ang dugo sa balahibo nito. Lumaban ka dahil kaya mo. Sa likod niya, marahang lumitaw ang tikbalang mula sa lilim ng balete. Natupad mo ang bahagi mo, sabi ng nilalang. Hindi pa, sagot ni Mateo. May isa pa akong dapat gawin. Tumingin ang tikbalang sa kanya, tila nag-aantay. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mateo sa sabungan ng Sanluningning. Hindi para lumaban, kundi para magpaalam. Nagtipon ang ilang sabungero nang marinig ang balita. May laban ka ba ulit? Tanong ni Mang Arturo. Wala na, sagot ni Mateo. Napakunot ang noo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Tahimik siyang tumingin sa arena. Sa bilog na lupa kung saan siya natalo, bumangon at naging alamat. Hanggang dito na ako. Nagkaroon ng bulungan.
Bakit ngayon pa? Nasa rurok ka na. Lahat ng manok mo hindi natalo. Ngunit ngumiti lamang si Mateo. Hindi lahat ng panalo ay dapat pang dagdagan. Tahimik ang mga tao. May ilan ang hindi nakaintindi. May ilan ang humanga. May ilan ang nagduda. Ngunit malinaw ang kanyang pasya. Pagkatapos ng maikling usapan, tumalikod siya at naglakad palabas ng sabungan. Hindi bilang talunan, kundi bilang taong pumiling tumigil. Sa ilalim ng punong balete, naghihintay ang tikbalang. Natapos mo, sabi nito. Oo, walang pumilit sa'yo. Hindi mo rin ako pinilit. Tahimik ang hangin. Sa unang pagkakataon, hindi malamig ang presensya ng nilalang, hindi rin mabigat. Parang bahagi lamang ito ng kagubatan, hindi nakikialam, hindi nangingibabaw. Ngayon, sabi ng tikbalang, malaya ka na. Kasama ka ba sa pagkawala ng anino ni Don Severino? Tanong ni Mateo. Hindi. Kung ganoon, ang kasakiman niya ang kumain sa kanya. Napatingin si Mateo sa malayo. Kung hindi kita tinanggap noon, sabi niya, ano kaya ang nangyari? Maaaring natuto ka pa rin, ngunit mas mabagal. Kung hindi kita tinanggap, wala sanang kasunduan. Oo, pero wala ring pagkakataong pumili. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi kita pinili dahil sa lakas mo, sabi ng tikbalang. Pinili kita dahil alam kong darating ang araw na kaya mong huminto. Bakit mahalaga yon? Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa walang talo. Kung hindi, nasa kakayahang tumigil kahit kaya mo pang manalo. Tahimik na napangiti si Mateo. Sa mga sumunod na buwan, hindi na siya bumalik sa sabungan bilang kalahok. Sa halip, tinuruan niya ang mga batang sabungero kung paano mag-alaga ng tama, kung paano pahalagahan ang disiplina, tiyaga at paggalang. Hindi na siya hinahabol ng anino. Hindi na rin niya hinanap ang bulong sa likod ng kanyang isipan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, napansin niyang mas malinaw ang buwan kaysa dati. Magpapaalam ka na ba? Tanong niya sa hangin. Unti-unting lumitaw ang tikbalang, ngunit mas mahina ang anyo nito. Parang usok na tinatangay ng hangin. Hindi ako umaalis, sabi nito. Nariyan lamang ako sa gubat. Hindi na kita makikita. Hindi na sa ganitong paraan. Salamat, sabi ni Mateo. Hindi siya humingi ng kapalit. Hindi siya nagtanong pa. Sa huling sandali, tila yumuko ng bahagya ang tikbalang, hindi bilang pagsunod, kundi bilang paggalang. Pagkatapos, ay naglaho ito sa pagitan ng mga ugat ng balete. Tahimik ang gabi. Sa bayan ng San Luningning, mananatiling alamat ang sabungerong walang talo. Ngunit higit pa roon, maaalala siya bilang lalaking piniling tapusin ang sariling alamat. Dahil ang huling panalo ni Mateo Villarin ay hindi sa arena, kundi laban sa aninong maaaring umangkin sa kanya habang buhay.